This is what I'm about to say to you. Someone here could be having this type of may mabigat na dinadala. Okay? This is like a burden that he or she keeps on carrying everywhere. Doesn't have to be na meron siya ritong anak or single mom or single dad, but yung iba, yes. Pero yung iba na kuha ko rito, no, single siya. So, kung sino man itong energy na to, nakuha ko dito na meron dito nagpapabigat ng loob niya, nagpapabigat ng damdamin niya. Yan. At nakikita ko dito na parang konti na lang is mapapaluhod na siya rito, no? Maninikluhod na siya, no? I'm almost getting that type of message na maaring mag-beg or magmakaawa ito sa'yo. But I really do not feel that this is an ex, so let's keep moving. Yeah. Hindi ko na feel na yun ay ex ninyo. Let's all find out why is that the energy. Tsaka ano yung mamakaawa niya rito? If ever, let's see. Okay. No. Okay. Omo. So, hey there mga my loves collective. Thank you so much for always staying here with me in the channel, babe. So, before we start this reading na pag-usapan pa more, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Ian, welcome. At sa mga returning na viewers na thank you so much sa inyong mga walang sawang pagsuporta. So, wala po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, welcome. At sa mga wala po tayo dito, um, age, no? And also, timeless din po ito. So, just take only what resonates, no? Pwedeng ito ay tapos na, nangyari na. At pwede namang nangyayari sa kasalukuyan at yung iba naman ay hindi pa at isang prediction sa kanilang future. But I'm picking up right here, someone here is madly in love with you. Para na siya ritong baliw sa pag-ibig sa'yo. From the looks of this one, I'm getting that this person here is wanting to say this. Maaring hindi ito yung specific na gusto niya ritong, maaring hindi ito yung specific na sasabihin niya sa'yo, pero I think dito umiikot yung posibleng gusto niyang sabihin sa'yo. And I think this person here is parang, sige lang, okay lang, na i-turn mo yung back mo sa akin. Basta every time nalilingon ka, I'm always be here for you. Okay? So you see the pain inside this person here. Waiting siya for you. So isa na naman dito, no, na lonely soul ang naghihintay sa aking mga nakshis. Sino na naman tong broken hearted dito, yan, no? Pero I must say, if this is your reading, I think you are also struggling here with someone you like. Kasi nakikita ko dito na itong person na to, hibang siya sa pag-ibig sa'yo, pero ikaw rin is hibang ka sa pag-ibig or pagkagusto sa iba naman.
Yan, no? Yun ang nakikita ko dito. And for some reason, if this is your reading right here, I think this is you na hindi mo alam kung gusto ka ba ng person na nagugustuhan mo or may kakunik yun na iba. Kasi itong tao na to, mahal ka nito. Ngayon, ikaw nagmamahal ka ng iba. Ngayon yung minamahal mo, posibleng may ibang nagugustuhan or may ibang minamahal. So just take only what resonates. This will not resonate to each and every one of you. Okay? Okay. So yan, at the end of the day, you always have your free will. But here, nakita ko na meron ditong ready na magpaka-syunga when it comes to pag-ibig. At yun ay walang iba, kundi ang taong ito na kumukonekta sa inyo. Very spiritually, this person's energy is, para na siya ditong, alam mo yung para na siyang si Mad Hatter? Eh? Ba yung madman doon sa Alice in Wonderland, no? Parang siya ito na parang hindi niya na rin alam kung paano rito makokontrol yung kanyang emotions and feelings, no? Kasi nakikita ka niya rito na posibleng nasasaktan because of someone here you like na posibleng hindi ka naman like ng person na yun, or maybe this is you are loving here someone but you do not know kung in love ba siya with someone else. And this person here is nasasaktan siya rito. Nakakaramdam siya ng selos but at the same time, ayaw ka rin niyang nakikitang nasasaktan. Okay? So, I hope na ipaparating ko ng maayos ang kanya ritong energy kasi ayun yung binibigay niyang mensahe coming from this one. Yan, no? So, nakakaloka. Kaya nga sabi ko sa inyo, para na siyang si Mad Hatter. Kasi, this person here is embodying this Knight of Wands energy to this Page of Pentacles. You know what that means? This person here, because he or she cannot have your love, kukunin niya at gagawin niya ang lahat ng opportunity para lang manatili ka sa tabi niya. Even though it means, yan no, na, alam mo yun, na, na masaktan siya in the process. Anong ibig sabihin nun? Okay lang kahit hindi ako mahalin ni Collective, basta nasa tabi ko lang siya. Okay? Yun. Ganun yung energy niya. Okay lang daw kahit hindi mo siya mahalin basta nasa tabi ka niya. Nakuha mo, babe. So, ibig sabihin, this person here will take every opportunity just to keep you with his or her side. Kasi, para na siya ritong mad. Hibang na siya rito, no? So, even though hindi niya makuha yung love mo, dahil nagmamahal ka ng ibang person dito, okay lang. Basta nasa tabi ka niya. Siguro paulit-ulit mo siya rito nilalayuan, no? Alam mo, nakita ko rito, may itsura rin naman siya, no? Nakita ko rin dito na may mga energy rin na posible nagkakagusto or baka may naghahabol pa nga sa kanya. Ayan, no? Pero, yeah, financially okay din siya. Okay? Baka nga yung iba sa inyo, well off pa ito eh. Pero nakita ko dito na pag talagang hindi mo talaga gusto yung tao, wala talaga. Hindi mo talaga siya makikita kung paano kanya nakikita. Kaya kahit na parang hibang na itong tao na to, sa pagmamahal niya sa'yo, at handa siya rito magpakatanga at magpakasyunga because of this mad love, ibang tao pa rin yung nakikita mo. Dahil ibang tao yung nilalaman ng puso mo. And you really cannot play with your own heart. Making it paniwala, diba? Kasi this person here, I think, ang gagawin niya rito, no, is to beg you na baka matutunan mo rin siyang mahalin if you start to be na palaging nasa buhay niya. And even though this is something here hopeless at parang nakakaawa sa side niya, kasi nakita ko rin dito na parang feeling niya sa sarili niya, naawa siya sa sarili niya because of this eh. Pero hindi niya alam eh, sino pa bang gugustuhin niya rito? Ikaw lang naman yung nagugustuhan niya. Kasi kagaya mo, hindi rin niya maturuan yung puso niya dito magkagusto sa iba. Kung ikaw naman talaga yung gusto niya.
Or hindi mo naman talaga pwedeng ipilit ang love, lalo na kung hindi ka naman talaga mahal ng isang person. At alam niya yun. Ikaw alam mo din yun. So, hindi ka nag-a-agree sa ganong klase ng sitwasyon with this person right here. But this person is very persistent. Ayaw ka niya ritong malose. Ayaw ka niya ritong mawala. At kahit na parang posibleng masaktan ka rin dahil i-keep ka niya sa kanyang side, parang mas okay na daw yun sa kanya. Kesa naman makita ka niya ritong nasasaktan because hindi nare-reciprocate yung love na binibigay mo dun sa person na nagugustuhan mo. Alam niya kasi yung ganong klase ng pakiramdam. So whoever this individual is, this person here is obsessively and possessively in love with you. Wala na, nahulog na siya sa'yo rito eh. Nakulong na siya rito sa pagmamahal niya para sa'yo. Yun yung nakita ko dyan. Kaya kahit na anong mangyari with the Emperor's energy, Eight of Wands, and the Knight of Wands, this person here will make sure that you will not get hurt more. Even if it means na kailangan niyang kontrolin yung sitwasyon. Yeah, I know what you're thinking. Miss yan, kahit na wala siyang karapatan na gawin yan. Hindi niya pwedeng sabihin sa akin, kailangan ko i-deal yung sarili kong pain. Kung hindi ako kayang mahalin ng taong gusto ko, and so what? It's none of his or her business. Yeah, I know. Your feelings are all valid and you do not need na magpakontrol sa taong ito. But, this message here, okay, it's up to you kung paano mo to i-handle. Because this is what is the angels and spirit guides, no? Want you to know. Na ito yung energy ng person na to, na nahihibang na rito, no? Dahil hindi niya rin alam na mahuhulog siya ng ganito kalalim sa'yo. And even though he or she is also sacrificing that sarili niya, kasi masasaktan rin siya by keeping you sa kanyang side. Dahil alam niya iba yung mahal mo. It's okay for him or her. Basta wag ka lang masaktan more. Yan. At ang pinatutungkulan niya doon is, yung pasaktan pa more is yung hindi maibalik ng taong talagang gusto mo. Yung pagmamahal na ibinibigay mo. So, handa siya dito mga babes, no, na tanggalin yung malaking blockage dito, no? And even though you cannot see this person here kung paano kanya tingnan, this person here is definitely madly in love with you. Marami rin nagsasabi sa kanya dito, okay ka naman pre, maganda ka naman sis, gwapo ka naman pre, mayaman ka naman sis, mapera ka naman, yan o, yung dami mga ganyan, no? Bakit nagustuhan mo si collective, you know? People here could be, you know, telling this thing sa kanya. Pero sarado yung mga ears niya dito. Why? Because his or her heart is sobrang open na sa'yo. Kaya naman, kung sino tong individual na to, this person here is giving me the vibe na talagang handa niya ditong gawin ng lahat para sa pag-ibig. Nakikita ko rito mag-aaway kayo, magtatalo kayo rito, no? Dahil pagpipilitan niya rito yung gusto niya, nakita ko rito ng argumento, posibleng sigawan, pilit na pinapaintindi sa isa't isa yung punto nila. Yeah, I know. Parehas kayong may pinagdadaanan when it comes to love. And this is something here na matter ng heart na hindi talaga may intindihan, lalo na kung magkaiba yung taong minamahal ninyo. Minamahal ka niya, samantalang ikaw ay nagmamahal ng iba. Kung sino man tong energies na to na lumalabas dito, I think sa kahibangan niya sa pag-ibig dahil sa'yo, nakakagawa na siya dito ng mga bagay na kahit na hindi niya kontrolado ang pag-ibig mo, may mga bagay talaga na nagagawa
ang isang tao rito na sobrang gustong makamit ang pag-ibig na gusto niya rito na makuha sa buhay niya kahit na makagawa pa siya ng maling mga bagay. Yan. Yeah, I know. But kung sino man tong person na to, I don't know. Pero nahihirapan din talaga siya at nagsa-struggle. Sometimes pinipigilan niya yung sarili niya lumalabas dito. Pinipigilan niya yung sarili niya rito at madalas na parang kaharap niya dito ay mga alak. So, posibleng siya ito na drinking alone. Walang pinagsasabihan talaga ng kanyang feelings and emotions. Not really. Pero tingin ko hindi siya madaling magtago ng tunay na feelings kaya yung iba napapansin ito sa kanyang mga kilos. Okay? So, yeah. I know this is something here that's none of your business kung ano man yung nararamdaman niya for you because you're dealing here your own struggle, but I think this is a story here of an energy who is a lonely soul na ayaw niya ritong makalaya mula sa iyo kahit na nasasaktan pa siya dito. Oh, praying for the betterment of the situation and the healing of this person's heart and also your heart, yan, no? Yan. So, yeah, these are all the messages I've got right here for you guys. Thank you for your time here, babe. And muli ako po si Yan. Sarang Heyo Love in Light. Annyeong!